Actually, I came from a broken family. So, sabi ko, baka kaya pang ilaban. Sabi ko, baka masalba pa. Okay. I was trying my very best na hindi kami masira as family. Kaya ko siyang patawarin eh. Kaya kong kalimutan lahat. So yun yung nag-hold back sa akin eh. It was not really comfortable. Sobrang masakit. Pero I'm willing to take the risk kasi I was thinking about our children. Yun talaga yun. Yung nagmamotivate sa akin are the children talaga. Broken na nga yung nakaraan mo. Broken pa ngayon. So, Opo. pipilitin mong hindi matuloy yun. Pipilitin ko po. I am willing to forget everything. Grabe. Which is, I think, a very good attitude. Yeah, Dapat yung parang gano'n naman talaga, the, diba? I guess, the will to fight for the relationship. But unfortunately kasi, hindi naman willing yung other party. So kaya mahirap. And then yun na nga, sinisiraan ka pa ni close relative dun sa mga anak ninyo. And so nung nangyayari yun, nagawa mo bang pag sinungalingan ang mga paratang na to sa'yo? Like, dinenay mo, or parang hindi yan totoo? Or ano yung sinasabi nila ng mga anak mo? During the time kasi I was lost then. I was trying to save my children at the same time. I was trying to save me, myself. So, isa lang yung prayer ko kay Lord nun. Lord, sabi ko, tulungan mo ako paano i-explain lahat sa mga anak ko. So, lahat ng paninira sa akin, hindi ko dinipensahan sarili ko. So, for me, makita na lang nila lahat ng effort na ginagawa ko for them. Makita na lang nila. Anytime, I was trusting the Lord talaga sa pagkakataon na yon, sa punto na yon. Na yung anak mo na mismo yung makakakita na, ay, parang di naman totoo yung mga sinasabi sa akin. Siyempre, no, mahirap yung dinedefend mo yung bagay na, siyempre, mga bata ito, no? Yes po. Ano ba yung alam nila sa katotohanan? Siyempre, pagka may narinig sila, maaring maniwala sila agad. So, during this time, RC, ano yung naging reaksyon ng mga bata sa tuwing nagre-reach out ka sa kanila, na naririnig na nga nila tong mga negative comments about you? Naging mailap din ba sila sa iyo? At first po, yung panganay ko, talagang I was questioning, sabi ko, bakit ang rough niya sa akin? Lahat-lahat. And then, nagkaroon kami ng one time na pag-uusap. Inamin niya lahat. So, she was talagang nandun siya sa mindset kasi yun ang tinanim ng close relative and then nung papa nila sa mga isip niya, siya growing up. Kaya napakasama ng tingin niya sa akin. Ang tingin niya sa akin as a mother, walang kwentang nanay. Kasi ganun yung pinamulat sa kanila. Kasi nga because wala ako. Nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho Tapos ako. call center, minsan night shift pa yan. Yes, that's true. So, hindi nila pa maintindihan yon. So, syempre sa mga bata, mahalaga sa kanila na present ka. Present ka. Pero that time kasi, nasasaktan ako ng sobra din eh. So, naisip ko po na for me to protect my children, I also have to protect me first so that I can protect them. Parang ganun. Pero hindi nila maintindihan pa yon. At nung time na yon, magulo pa talaga. Wow. Grabe, hindi ko din maintindihan yung ano din yung reasoning nila, bakit pumayag din sila sa setup na ganun, 'di ba? Pero bago mo nakilala ang Diyos, no, sa pamamagitan ng The 700 Club Asia, meron ka bang sinasabihan ng mga pinagdaraanan mo, na nakikinig sa'yo about what you're going through? Sino siya at saka bakit siya? Or kung wala naman, bakit kailangan sarilinin mo yung problema? Alam niyo po, God is so good talaga. Because I met this friend, hindi pa nangyayari lahat ng to, no? I met this friend years ago, before all these things happened. She is a Christian, she was a Christian, at she was my closest friend, pero magkalayo kami na eh, kasi naging teammate ko siya sa call center din. So, siya yung napagsasabihan ko. The moment na nalaman ko yon, yung cheating part, siya ang lahat nakaalam. She was praying for me. Siya yung prayer warrior ko that time. Wow. Sadly, she passed away just last year. Wow. So she was my sister talaga. And through that, nakapagbigay siya ng payo about God and about... So may natanim na seeds pala talaga sa'yo through that friend. Ang galing, no? Naku, importante talaga yung... Friendship. Oo, friendship. And the right people that
the right voices Right. that you hear. You're right. No, kasi sa dami ng negativity, no, sa dami ng trials na dinadaanan left and right. No, so habang hinaharap mo to, RC, no, yung hamon na ito sa buhay mo, sumagi ba sa isip mo na muling gumamit ng another, kasi nung nakwento mo yon, ito yung escape mo eh. May bumalik ba sa yung parang gagamit uli ako ng pinagbabawal na gamot o babalik uli ako sa mga dati kong gawain na nakakaroon ako ng temporary comfort? Bakit? Kung meron man, bakit mo naisip ito? Honestly, hindi na pumasok sa isip ko yon because I was thinking about my children. Okay, okay. Sila na yung nagmo-motivate sa akin na no. And ganito na yung sitwasyon namin. So in that part, I have to be a good example sa kanila. So medyo tumitibay na yung, kasi naalala mo yung kwento ni RC, may mga small hopes and Yes. yung faith, meron namang faith eh, no? Nagdadasal siya. Oo. Pero dito, no, nakita ko, narinig ko sa kanya na medyo tumitibay na. Yeah. No? May galing, no? Small seeds of faith. Unti-unti nag-grow.